Maraming kantang sumikat sa buong mundo, mga himig na lagi nating sinasabayan dito. Mula OPM hanggang internasyonal na tugtugan, kasama sa alaala ng bawat henerasyon. May mga kantang pampasaya at pampakilig, may mga awiting nagbibigay lakas sa dibdib. Paulit-ulit nating inaawit ng buong sigla, pero minsan di natin alam kung saan nagsimula. Sino kaya ang inspirasyon? Anong kwento ang naging dahilan? Bakit naisulat ang bawat taludtod? At bakit tumimo sa puso ng panahon? Tara na't ating alamin ang lihim na gustong sabihin sa bawat kantang ating naririnig. May kwentong nakatago sa likod ng himig. Hindi lang ito basta musika, may kasaysayan at may alaala, mga awiting minahal ng sambayanan, may pinagmulan at kahulugan. May kantang isinulat dahil sa pag-ibig, may awiting bunga ng lungkot at hinagpis, may himig na alay sa Hello, magandang araw sa inyong lahat. Praying na nasa mabuti tayong kalagayan sa oras na ito. Narinig niyo na ba yung kantang Don't Cry For Me Argentina? Yan ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Ito yung kanta. It won't be easy, you'll think it's strange, but I try to explain how I feel, that I still need your love after all that you've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at 6s and 7s with you. I had to let it happen, I had to change. Couldn't stay all my life down at hill, looking out of the window, staying out of the sun. So I choose freedom, running around trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never let you. Although my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune and as for pain, I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desire. They are illusions, they're not the solutions they promised to me. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never let you. Although my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Yan ang lyrics nitong kantang ito. Yun ang naging dahilan kung bakit ito ay napapakinggan pa rin, lalo-lalo na kapag Sunday, yung mga hitback. Malamyos, napakaganda ng kanta. May mga kanta na hindi lang tungkol sa pag-ibig, may mga kanta rin nagkukwento ng kapangyarihan, pangarap, at pamana ng isang tao
sa kanyang bayan. At isa sa mga kantang ito ay ang Don't Cry for Me Argentina. Ano ba ang patungkol dito? Sino ba ang tumutukoy ng kanta? Ano ang tunay na kanta o kwento sa likod nito? At ano ang matututunan natin sa buhay mula rito? Una, sino ba si Eva Peron? Si Eva Peron o Evita ay asawa ni Juan Peron, dating Pangulo ng Argentina. Mula sa mahirap na pumuhay, naging artista siya at kalaunan ay naging isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Argentina. Minahal siya ng maraming mahihirap at dahil sa kanyang pagtulong sa kanila, lalo siyang nagkaroon ng popularity. Ngunit marami ring kumontra sa kanya dahil sa kanyang impluensya sa gobyerno. At yan ang naging dahilan kung bakit sa impluensya mayroong mga sinasabing kumukontra, mayroon namang sumusuporta sa kanya. Paano ba nabuo ang kanta? Noong 1976, sinulat ni na Andrew Lloyd Webber at Tim Rice ang musical na Evita. Ang kantang Don't Cry for Me Argentina ay hindi totoong talumpati ni Eva Peron. Ngunit isinulat ito upang katawanin ang mensahe na madalas niyang sabihin sa mga tao. Ano ba ang sinasabi niya sa mga tao? Mahal ko kayo, hindi ko kayo kinalilimutan. O hindi ko kayo kinalimutan. Nananatili akong tapat sa inyo. At ano ang ibig sabihin ng kanta? Sa unang pakinig, parang humihingi siya ng simpatiya, ito si Evita. Pero ang totoo, ang sabi, ito ay kabaliktaran. Sinasabi niya, huwag ninyo akong iyakan. Huwag ninyong isipin na iniwan ko kayo. Yan sinasabi sa lyrics. Don't cry for me, Argentina. Hindi nagbago ang puso ko para sa bayan. Ito ay isang pagtatanggol sa kanyang pangalan at reputasyon. Pero nagkaroon ng controversy dahil sa kantang ito. Hanggang ngayon, hati pa rin ang pananaw ng mga tao tungkol kay Eva Peron. Ang sabi ng kanyang mga tagahanga, bayani raw siya ng may hirap, tumutulong sa mga nangangailangan, nagbigay ng pag-asa sa mga masa o sa mga tao, lalo sa mga ordinaryong mamayan. Ang sabi naman ng kanyang mga kritiko, ginamit niya daw ang impluensya sa politika. Nagkaroon daw ng kulto ng personalidad o personality cult. Masyadong nakasentro daw ang kapangyarihan sa kanyang imahe. Ay hanggang ngayon, isa pa rin siyang kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng Argentina. Ano naman ang ibig sabihin niya sa ating buhay? Ito siguro ang isang mahalagang tanong. Paano tayo maaalala kapag tayo'y wala na? Lahat ng tao ay naghahangad ng maalala, di ba? Maraming mga tao ang ganyan. Lahat ay gustong magkaroon ng magandang pangalan. Ngunit ang tanong, ano ang tunay na pamana ng isang tao sa kanyang buhay? Hindi pera, hindi katanyagan, hindi kapangyarihan, kundi ano ang epekto nito sa ating buhay? Siyempre mawawala tayong lahat. Ano ba, negatibo or positibo ba ang ating ipinamana nung tayo ay namatay na? Siyempre, bihira lang tayong nabuhay sa mundong ito at hinayaan ng Diyos na tayo ay nabuhay. At tayong lahat ay papanaw. Ano ang legacy na maaring maipamana natin sa mga tao, sa ating pamilya, at sa darating pang panahon? Kaya meron yan ditong biblical application. Sa Mark chapter 8:36, sapagkat
Ano ang mapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Maaring makamit ng tao ang katanyagan, maaring maging sikat, maaring hangaan ng marami. Ngunit higit na mahalaga ang ating relasyon sa Diyos. Ayon sa Kawikaan chapter 22 verse 1, ang mabuting pangalan ay higit na kanais-nais kaysa malaking kayamanan. Di ba? Hinihingi natin yung ganun. At higit pa, dapat ang isa sa pinakamagandang legacy na maipamamana natin ay yung nung tayo ay pumanaw, maalala tayo ng mga tao dahil sa ating pagiging makadiyos at dahil sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Ang tunay na pamana ay hindi kung gaano tayo kasikat, kundi kung paano natin niluwalhati ang Diyos sa ating buhay. So, ang Don't Cry For Me Argentina ay higit pa sa isang sikat na awitin. Ito ay kwento ng isang babaeng minahal ng marami, kinontra ng iba at nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Lalong-lalo na sa kanyang lalo na sa musika na pinatungkol sa kanya. Kitang-kita naman, di ba? Bagamat minsan bihirang marinig, pero kapag narinig natin yung Don't Cry For Me Argentina, nagsimula noong 1976, ito ay nagpapaalala patungkol kay Eva Peron nung siya ay naging wife nung kasalukuyan noong presidente ng Argentina. Ito ay kwento ng isang babaeng minahal ng marami, kinontra ng iba at nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Ngunit sa huli, pinapaalala nito sa atin na ang katanyagan ay pansamantala. Ngunit ang epekto ng ating buhay at ang ating relasyon sa Diyos ay may walang hanggang kahalagahan. So, maraming salamat sa inyong nakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag ninyong kalimutang i-share, mag-like at subscribe para sa susunod na mga kanta na ating tatalakay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never let you. Sabi doon? Yeah. Although my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.